Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K again mula sa sundalo ng Dunggalo at 811. Ngayon mga kaibigan, nandito naman tayo sa channel ng SMNI News. Dito naman tayo magbibigay ng reaksyon at komentary, kaya samahan nyo guys. Let's go! Gabi Kong, no? Kong, may papakita kaming picture sa inyo. At papatulong po sana kami sa pagpapaliwanag. Kasi Bisaya din siya. Kasi kabalo mo kami Bisaya. Kung fluent. Bisaya. Palawan, maraming Bisaya. Ito Kong. Tingnan mo po. Ayan. Sa imong Ay, about to sa post ni Vice President Sara Duterte guys. ambisyon, doon na Sa lahat ng hindi pa pala nakasubscribe dito sa SMNI News guys, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. Okay, tuloy ulit natin. at bitang baluslos. Ayan. Galing yan kay Instagram post ni Vice President Sara. Na nag-celebrate ng birthday kahapon. So, pasabotan ni Kong. Marami kasi nagtatanong dyan. Sa Cagayan de Oro, sa Cebu, kanat ng bulos-los, binugoy mo na ang istorya. Awa makahinungdan tawa na. Sa Tagalog, Parang wala kang pakinabang na tao or wala ano ka? Yung pala ibig sabihin ng tambalos-los, wala kang pakinabang. Kung dapat hindi ka na intindihin Yan ang ibig sabihin ng yung usual street language na ginagamit lang yan. Pero nung nakita ko may caricature, ginawaan ng bunganga at saka nakadapa na ganun, iba na yung meaning doon iba na Ginawa lang na istorya yun, pero in the Visayan parlance talaga, yung tambalos-los, wala makipulos ng tawana. Walang silbi. Walang silbi. Walang pakinabang. Walang pakinabang. Maraming maraming daldal, bulala, Yun pala ibig sabihin nun guys, kahit paano may nautuan tayo sa pagbibisaya. istorya. Something like Shout out sa lahat ng mga Bisaya guys. that. Puro salita lang, wala namang silbi, parang ganun. Meron bang ganyan ngayon? Hindi ko alam kung sino tinutukoy ni Inday Sara dyan. Siya lang nakakaalam nun. So, let's just give her the chance. Free speech naman tayo dito. At least dilinaw niyo Kong yung ibig sabihin no. Ayun. Kasi yung word na tambaluslos, ilang linggo pong nahahype Kasi linagyan nila ng drawing, caricature. Iba na ang meaning tuloy, di ba? Kasi parang sa folklore, yung mga lumang mga sapin, parang kabilang siya sa mga ungo. May manananggal, Manananggal, puro sigbin. Kalimang ka, sigbin ng dawana. Parang na siya na form of description na naiba sa pag-usad ng panahon, naiba yung meaning talaga niya. So yun yung kumbaga exact meaning, parang description siya na wala kang silbi. Ayan. Huwag ka hinungdan. Wala kang hinungdan. Awa dia. Ayan. Balos-los. Sa CDO, sa badya. Pulos lam-lam ka lang. Ay, klaro. Okay. Dito naman tayo sa PDP laban po, Mr. President, Congressman. Nagkaroon po. Kanina, nakapanayam namin si Senador Robin Hood Padilla at natanong din namin mismo sa kanya, doon, di ba, may balita. Si partner MJ nagbalita na ikinagulat daw ito ng PDP laban. Pero kanina, ipinaliwanag ni Senador Robin Hood Padilla sa panayam namin sa kanya kaninang umaga kung bakit, ano yung dahilan. No? Sinasabi niya parang hindi pa siya handa na humawak sa napakataas na posisyon kasi nga, ginigit niya, hindi siya politiko. So, kumbaga, sightseeing muna siya bilang miyembro ng PDP laban. Pero, nung time na nagbitiw siya sa pwesto, o kumbaga, ina-expect nyo ba na gano'n na nangyayari? Wala bang mga pahaging or mga pag-uusap si Robin Hood Padilla, Senador Robin Hood sa partido? Wala naman. Between you and me, nakita ko naman trabaho ni Senator Robin sa Senado. Talagang busy. In fact, yung 2 araw na nilang binabalangkas yung Maharlika Investment Fund, MIF. Talagang naabot sila doon ng alas 10, alas 11 yata yun. So, ginagabi. So, maraming trabaho. Umiikot din si Senator Robin tungkol doon sa charter change. Halos hindi na siya maka-attend sa mga meeting natin. Ngunit, siyempre, hindi naman natin siya mapilit na yung Executive Vice President kasi, pag wala ako, dapat siya ang mag-aksyon. Yun lang ang pananaw ko. Doon wala naman sasama ng loob sa partido. Tama. Pero hindi siya umaalis sa partido. Let's make it very clear. Nagbitiw lang siya doon sa Executive Vice President na posisyon
para siguro makakonsentrate siya doon sa ibang trabaho niya sa Senado. Tsaka ang nabanggit din niya kanina, parang ayaw niya na matag na wala siyang tambaluslos din, walang silbi kasi nga hindi nagagampanan yung trabaho. So kumbaga, minarapat na lang niya na magbitiw siya kasi yung expectation nandun kasi bilang Executive Vice President, pero siya hindi niya magampanan pa kasi nga medyo hectic yung schedule niya bilang senador at sabi mga kanina yung pag-iikot. Hindi, si Senator Robin, isang promising star yan. Yun. In fact, ako, sa pananalita ni Senator Robin, humanga ako. Dahil sa sine, script yun, binabasa mo, patlas memoryahin mo, di ba? Ito hindi. Spontaneous yung salita niya. Likas. Hindi mo akalain na ang Senator Robin Padilla ay hindi nagbabasa ng script. Sa House, script lang ang binabasa mo doon eh. Sa Senado, hindi. Talagang no-observe ko rin siya. So, I think this senator will go a long way. Naike. Ang future ba, no? Oo. Hayag ang kaugmaon. Oo. O sabi ni Saya, pahayag ka yung kaugmaon. Okay. Kung recently po ay nagkaroon ng kumbaga renewal of commitment ang Lakas CMD at ang PDP Laban which you had na yung pinangungunahan ngayon. At ang pumalit po na Senior Deputy Speaker ay PDP Laban po, si Congressman Dong Gonzales. Your thoughts on that, sir? Yes. Yung pagkatalaga ni Congressman Dong Gonzales na bilang SDS, Senior Deputy Speaker, ay wini-welcome namin yan sa partido. Hindi naman namin yan hiningi eh. Nung alas 5 ng hapon, nung Wednesday yun, nag-uusap pa kami ni Kong Gonzales before I depart. Sabi ko, may 6 o'clock meeting ako sa Makati. Mauna na ako sa iyo. Wala siyang binanggit. Sa plenary yan, ha? Hindi din, sa plenary. Hindi din niya alam. Nung natapos yung sesyon na tinawagan niya ako, kinongratulate ko siya kaagad. Dahil siyempre, PDP yan eh. Kung hindi PDP yun, hindi ko siya, congratulating ko lang, pero hindi kasing saya dahil PDP compared na sa ibang partido talaga. Hindi ganun. Kamusta man ang PDP karon kong sa House of Representatives? Kamo ba yung pinakadagang member to niyaging 18, 17 Hindi natin hindi. Basta pakinig lang tayo, guys. Congress? Okay. Yung PDP, nasa ano lang kami, wala pa kami 40 ngayon. Hindi kami masyadong marami. Ngunit marami kaming alliances. Alyansa? Katulad nung NPC. Siyempre, dati akong NPC eh. Kung ano yung mga kailangan natin magsama sa mga national issues, madali kami magkaintindihan dahil mag-usap lang, magsama-sama tayo. Halimbawa, bakit mo hindi suportahan yung mga panukala ni Pangulong Marcos? Binoto natin ito eh. 31 million Filipinos, halos kalahati ng Electorate. Ipagbigyan natin yung presidente na at least hindi naman ito matanda eh. Bata pa ito eh. Marami pa itong panahon. Di ba? Pagbigyan natin para magsilbi sa bayan. Wala pang 1 taon, huwag natin siyang pabayaan na tulungan natin. Yan ang amin namin sa PDP Laban. Tulong kami kay Marcos. Doon sa House. Napakaganda yung sinabi ng yun. Dapat talaga tulungan. Diba? Hindi yung kung ano-ano. Hindi tulad ng iba dyan nahanapan ng butas, sisiraan. Good job. Siyempre, pagtulong kami kay Marcos, lahat ng mga papasa Isang malaking palakpak. niya sa atin, ay gawin natin. Hindi naman natin magagawa yun kung hindi natin suportahan si Martin Romualdez. So, iyon ang linya namin. Kung PDP yung nakaupo ngayon sa Senior Deputy Speaker, tulong kami sa House para sa mga panukala na gustong ipapasa ng administrasyon. At to secure din ko, kasi walang ibang nagsulong ng continuity noong 2022 elections, bukod lamang kay President Marcos. Ang chairman po ninyo, dating Pangulong Duterte. Sir. Yes. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.